ang huling sundalong Hapones na sumuko sa Pilipinas noong 1974. Ngunit bakit hindi siya sumuko noong ikalawang digmaang pandaigdig? Si Hiro Onoda ay ipinadala sa Lubang Island sa Pilipinas, ngunit pagkatapos na sakupin ng Allied Forces ang Isla Sia at ang 3 pang sundalo, ay itinuro sa kabundukan matapos sumuko ang Japan noong 1945. Tumangging maniwala ang 4 na lalaking ito sa pag-aakalang ito ay isang propaganda ng Allied Forces. Sa panahon ng kanilang pagtatago, ninakawan at pinatay ng mga lalaki ang mahigit 30 Pilipinong naninirahan roon. Sa loob ng mga taon, isang sundalo ang umalis at ang 2 pa ay namatay at si Onoda ang naiwan sa kanilang lahat. Noong 1974, si Onoda ay natagpuan ang kanyang uniforme na buo pa rin, ang isang gumaganang rifle, sword at mga granada. Ang kanyang superior na opisyal ay buhay pa noon ay pinalipad sa Pilipinas upang utusan siyang isuko sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos ay pinatawad siya sa anumang mga kaso. Ang kwento ni Onoda ay naging napakatanyag at kalaunan ay bumalik siya sa Japan kung saan siya ay naging isang kilalang tagapagsalita bago siya namatay noong 2014. Si Onoda ay itinuring na isang bayani, ngunit ano ang masasabi mo tungkol dito? Comment down below.